Hello po, ako si Kite. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan, sa mga kababata. Nakikinig po ako ng kaistorya kasi mahilig po ako sa horror and sa suspense. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ang ating itatampok ngayong gabi. Sa lahat ng mga nakasubaybay, magandang araw po at maraming salamat. Patuloy lamang po kayo sa paglalagay ng inyong mga komento sa ating kwento. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Ako nga pala si Liam. Ngayon, isa na akong lisensyadong architect. Maayos ang buhay, may sariling opisina at madalas akong gumagawa ng mga disenyo para sa mga pangarap na bahay ng ibang tao. Pero sa totoo lamang kaistorya, habang iginuguhit ko ang mga pader at kwarto ng mga bahay na iyon, laging bumabalik ang isip ko sa isang lumang bahay. Ang bahay namin noong 10 taong gulang pa lamang ako. Oo, 10 taong gulang pa lamang ako noon, pero ang mga alaala ng panahong iyon ay mas malinaw pa sa kahit anong plano na ginagawa ko ngayon. Masaya ang aming pamilya noon. Kami ni na mami at daddy at ang pinakamamahal kong kapatid na si Yana. 7 taong gulang pa lamang siya noon. Makulit, madaldal, at ang tanging hiling niya sa buhay ay maging katulad ni mami. Naalala ko pa tuwing umaga, nagigising ako sa bango ng masarap na almusal na niluluto ni mami sa aming maliit na kusina. Amoy sinangag, pritong itlog at ham. Yun ang hudyat na kailangan na naming bumangon. Habang si daddy naman ay nagmamadaling nag-aayos ng kurbata at naghahanda para pumasok sa opisina. Kami naman ni Yana nag-uunahan sa banyo. "Kuya, ako muna! Mauna ako!" Ang sigaw niya habang nakahawak pa sa pinto. Kahit mas matanda ako, lagi ko siyang pinagbibigyan dahil hindi ko matiis ang mga pakyut niya. Pagdating ng hapon pag-uwi ni daddy galing sa trabaho, tinitiyak niya na may oras siya para sa amin. Tinutulungan ako ni daddy sa aking mga assignment sa math. "O Liam, isipin mo lang na para naglalaro ka lamang ng mga blocks." Ang lagi niyang sinasabi kapag nahihirapan ako. Habang nagsosolve kami, si Yana naman ay nasa tabi lamang namin, tahimik na nagdodrawing sa kanyang notebook. Napakasaya ng boses ni Yana tuwing bibiruin siya ni daddy tungkol sa kanyang mga drawing. "Yana, aso ba yan o pusa? Abay parang kamukha ni kuya mo ah." Sabay tatawa si daddy. At sasabay naman kami ni Yana sa tawa na parang wala kaming problema sa mundo. Tuwing gabi bago mag-dinner, sabay-sabay kaming nanonood ng mga paborito naming cartoons. Nakalatag ang banig sa harap ng TV. May dala kaming malaking bowl ng popcorn na niluto naman ni mami. Ito yung mga sandaling pakiramdam ko, kami na ang pinakamasayang pamilya sa mundo. Simple lamang pero sapat na. Isang Sabado, tinuruan ko si Yana na magbisikleta sa parke. Yung bisikleta niya na may 2 maliit na gulong sa likod para hindi siya matumba. Pero gusto niya tanggalin iyon. "Kuya, kaya ko na. Tapang ako." Ang sabi niya. 10 taon pa lamang ako pero ramdam kong kailangan ko siyang protektahan. Kahit ilang beses siyang matumba at magasgasan ang tuhod, ni hindi siya umiiyak. Tatayo lamang siya at papagpagin ang dumi sa tuhod at saka sasakay muli. Napakatapang niya para sa isang 7 taong gulang na bata.
Minsan naman kapag umuulan at hindi kami makalabas, naglalaro kami ni Yana ng tagu-taguan sa loob ng aming bahay. Isang beses, nagtago siya sa loob ng isang malaking cabinet sa lumang kwarto ni Lola. Halos 1 oras ko siyang hinanap. Yana, nasaan ka na? Suko na ako. Ang pagsigaw ko. At nang buksan ko ang cabinet, nandoon siya. Nakasiksik sa mga lumang kumot at mahimbing na palang natutulog. Napangiti na lamang ako habang binubuhat siya palabas. Bago kami matulog gabi-gabi, lagi nagkukwento si Mami sa amin. Madalas ay tungkol sa mga anghel na nagbabantay sa amin habang kami natutulog. Huwag kayong matatakot ha, dahil ang bawat isa sa inyo ay may anghel na nakabantay sa ulunan. Yun ang sabi ni Mami habang kinukumutan kami. Si Yana, dahil takot talaga siya sa dilim, lagi yayakap sa akin ng mahigpit. Kuya, huwag mo akong iiwan ha. Takot ako pag madilim eh. Yon ang laging bulong niya. Hahawakan ko naman ang kanyang kamay at nangangako ako sa kanya. Hindi kita iiwan, Yana. Pangako yan. Hanggang sa dumating ang 1 linggo na hindi ko na mabubura sa isipan ko. Naghahanda kaming lahat para magsimba gaya ng nakaugalian namin. Nakasuot si Yana ng paborito niyang pink na bestida. Yung may mga bulaklak sa laylayan. Si Daddy naman ay napakakisig sa kanyang suot na asul na polo. Pagkatapos magsimba, nagpunta kami sa isang paborito naming restaurant malapit sa mall. Doon kami kumain ng paborito naming fried chicken at saka spaghetti. Habang kumakain, nagpaplano kami para sa susunod na bakasyon. Uy, gusto ko sa dagat. Gusto ko mag-swimming. Ang excited na sabi ni Yana. Punong-puno ng pag-asa ang bawat salitang lumalabas sa aming mga labi. Nagtatawanan kami habang iniisip ang mga gagawin namin sa darating na summer. Pagkatapos kumain, habang naglalakad kami pabalik sa sakayan sa parking lot, binilisan ni Daddy ang paglalakad para ibili si Yana ng isang malaking ice cream. Strawberry flavor ang kanyang paborito. Naaalala ko na napakalaki ng kanyang ngiti nang makuha niya ang ice cream. Kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Tumatalon-talon pa siya habang hawak ang kamay ni Mami. Iyon na pala ang huling beses na makikita kong kumikislap ang mga mata ng aking nakababatang kapatid kaistorya. Habang bumibiyahe kami pa uwi galing sa pagsisimba ng hapong iyon, biglang nagdilim ang langit. Parang nakikiramay ang panahon dahil biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Pero sa loob ng kotse, hindi namin alintana ang bagyo sa labas. Nakikinig kami ng musika, yung paboritong kanta ni Mami, at masayang kumakanta kaming 4. Hawak pa ni Yana ang strawberry ice cream niya sa isang kamay, habang ang isa naman nakikipag-appear sa akin. Isang malakas na busina. Yun lang ang huli kong narinig. Isang nakabibinging tunog ng busina na sinunda ng isang napakalakas na impact nang tumama ang isang malaking truck sa aming sasakyan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo kay istorya. Wala akong makita kung hindi ang pagbaligtad ng paligid at ang tunog ng nababasag na mga salamin na parang umuulan sa loob ng kotse. Pagkatapos noon, wala na. Nagdilim na ang lahat. Nagising ako sa loob ng ospital. Ang unang naramdaman ko ay ang matinding hapdi sa buong katawan ko at ang bigat ng mga benda sa aking ulo at braso. Puti ang kisame, amoy gamot ang paligid. Paglingon ko, nakita ko si Mami. Nakaupo siya sa gilid ng aking kama at pulang-pula ang mga mata at tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Tinanong ko siya agad, Ma,
Nasaan si Daddy? Si Yana? Hindi siya nakasagot agad. Hinawakan lang niya ang kamay ko ng napakahigpit habang humahagulgol. Doon ko nalaman ang katotohanang nagwasak sa natitira kong pagkatao. Wala na sina Daddy at Yana. Sila yung direktang tinamaan ng truck. Hindi na sila umabot pa sa ospital. Sa isang iglap kay istorya, ang pamilyang pinakamasaya sa mundo nabawasan ng 2 haligi. Pagkalabas ko ng ospital ay bumalik kami ni Mami sa aming bahay. Pero hindi na ito ang bahay na kinalakihan ko. Ngayon, tila napakalaki na ng bawat kwarto at napakaligamgam ng bawat sulok. Wala na ang ingay ni Yana na nagtatatakbo sa hallway. Wala na ang malakas na boses ni Daddy na sumasalubong sa amin pag-uwi na may dalang pasalubong. Ang tanging natira ay ang eko ng sarili naming mga hakbang. Naging parang estatwa si Mami. Nakaupo lamang siya sa sofa buong araw. Nakatingin sa kawalan habang hawak-hawak ang litrato ni na Daddy at Yana. Sinubukan kong kausapin siya. Ma, kain na tayo? O kaya naman, Ma, gusto mo ng tubig? Pero tila hindi niya ako napapakinggan. Ang tindi ng kanyang pagluluksa ay parang isang pader na humaharang sa aming dalawa. Mag-isa akong kumakain sa hapagkainan. Yung lamesang dati ay puno ng kwentuhan at tawanan. Ngayon ay tanging tunog lamang ng kutsara at tinidor ang napapakinggan. Habang si Mami ay nananatiling nakakulong sa kanyang kwarto, ang pakiramdam ko ay mag-isa na lamang talaga ako sa mundo. Kahit magkasama kami sa iisang bubong, ang layo ng aming agwat. Parang kinuha rin ng aksidente ang kaluluwa ni Mami. Sinubukan kong pagaanin ang kanyang loob. Isang gabi pinagluto ko siya ng kanyang paboritong pagkain. Yung dati ginagawa ni Daddy para sa kanya. Inayos ko ang lamesa at nilagyan ko ito ng bulaklak. Pero pagkakita niya sa pagkain, imbes na siya'y ngumiti, umiyak lamang siya lalo. Naaalala lamang daw niya si Daddy na mahilig ding magluto para sa kanya. Masakit kay istorya. Yung gusto mong tumulong pero ikaw pa yung nagiging paalala ng sakit na kanyang nararamdaman. Minsan ay nakikita ko si Mami sa kwarto ni Yana. Hinahaplos niya yung mga manika at mga drawing na naiwan ng kapatid ko. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang yakapin at sabihin, Ma, nandito pa ako. Huwag kang sumuko. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka lalo lamang siyang masaktan sa aking presensya. Dahil baka ako ang nagpapaalala sa kanya na ako lamang ang nakaligtas. Nagising ako isang hating gabi dahil sa mahinang hikbi. Narinig ko si Mami na umiiyak sa may sala. Pinuntahan ko siya at lumuhod ako sa kanyang harap at sinabi kong, Ma, nandito pa ako. Hindi kita iiwan. Tumingin siya sa akin pero ang kanyang tingin kay istorya, walang buhay. Parang hindi niya ako nakikita bilang anak niya, kung hindi bilang isang anino na lamang ng pamilyang nawala sa amin. Nagpasya akong ayusin ang aming hardin. Naisip ko, baka kapag nakakita siya ng mga bulaklak at buhay na halaman, magkaroon kami ng bagong pinagkakaabalahan. Nagtanim ako, nagbungkal ako ng lupa kahit masakit pa ang mga sugat ko mula sa aksidente. Pero, ni hindi siya lumabas ng bahay. Nanatili lamang siya sa loob ng kanyang madilim na silid. Nakasara ang mga kurtina at ayaw makakita ng liwanag. Sa school, kahit hirap ako, pinilit ko mag-drawing. Ipinakita ko kay Mami ang aking mga bagong gawa. Mga drawing ng bahay na may malalaking bintana. Tumango lamang siya ng bahagya
Yung pilit na tango para lamang hindi ako mapahiya. Pakiramdam ko, unti-unti na rin siyang nawawala sa akin. Ang mami ko na dati ay puno ng buhay, ngayon ay parang isang kandilang unti-unting nauupos. Gabi-gabi bago ako matulog, nagdarasal ako ng taimtim. Hindi na para sa aking sarili kung hindi para na kay mami. Sinasabi ko sa taas, sana po magkaroon uli ng kulay ang buhay niya. Gusto ko lang marinig muli ang kanyang tawa. Yung tawang nagpapasaya sa aming tahanan noon. Yun lamang ang tanging hiling ko sa itaas kay istorya. Dahil sa ngayon, ang bahay namin ay hindi na tahanan. Isa na lamang itong museum ng mga alaalang masakit balikan. Lumipas ang ilang linggo na parang mga anino lamang kaming gumagalaw sa loob ng bahay. Isang linggo ng umaga noon, habang nakatingin ako kay mami na nakaupo sa paboritong upuan ni daddy, nilakasan ko ang aking loob. Ma, magsimba tayo. Kahit sandali lang. Para naman makalabas ka ng bahay. Ang pakiusap ko sa kanya. Matagal bago siya sumagot. Tinitigan lamang niya ako tapos tumingin siya sa litrato ni Nayana. Inakala ko na hindi siya gaya ng mga nakaraang linggo pero laking gulat ko nang tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Nagsuot si mami ng isang itim na bestida. Yung kulay na sumisimbolo sa bigat na kanyang dinadala. Habang nasa loob kami ng simbahan, hindi siya kumikibo. Nakatingin lamang siya sa altar, pero ramdam kong malayo ang kanyang iniisip. Pagkatapos ng misa, tahimik kaming naglakad palabas. Nakatungo lamang si mami habang binabaybay namin ang gilid ng kalsada. Ramdam ko ang bigat ng bawat paghakbang niya na para bang bawat pag-apak niya sa semento, mayroong dalang matinding pagod. Habang papunta kami sa parking lot kung nasaan ang sasakyan, biglang huminto si mami. Huminto siya sa tapat ng isang madilim at makitid na eskinita. Ma, bakit? Ang tanong ko. Hindi siya sumagot. Nakatingin lamang siya sa isang maliit at gusgusing batang nakaupo sa may sahig, sa gilid mismo ng kalsada. Ang bata ay mukhang 7 taong gulang din. Kasing laki at kasing edad ni Yana nung mawala siya sa amin. Marumi ang kanyang damit, magulo ang buhok, at tila wala siyang malay habang nakasandal ang likod niya sa isang pader na semento. Lumapit si mami sa bata at hinawakan na ang noo nito. Liam, napakainit niya. May sakit ang batang ito. Ang sabi ni mami na may halong gulat at pag-aalala. Sa sandaling iyon ay parang nakita ko ang mami ko dati. Yung mami ko na laging handang tumulong. Agad kami nagpasya na dalhin ang bata sa pinakamalapit na ospital para ma-check ang kalagayan niya. Habang nasa biyahe kami sakay ng taxi, patungo roon sa ospital, si mami ang may hawak sa bata sa backseat. Nakita ko sa rearview mirror ang mukha ni mami. Ang pag-aalalang nakikita ko ngayon sa kanya ay matagal ko nang hindi nasisilayan simula ng aksidente. Tila nagkaroon ulit siya ng layunin sa buhay dahil sa batang ito na hindi naman namin kilala. Pagdating sa ospital, naalaman namin mula sa isang social worker na ang bata ay wala na palang pamilya. Palaboy na lamang daw ito sa kalsada at walang permanenteng matitirhan. Sinabi ni mami sa social worker na handa siyang ampunin ang bata kahit pansamantala lang muna hanggang sa tuluyan itong gumaling. Huwag niyo na siyang ibalik sa kalsada, ang sabi ni mami ng mayroong determinasyon. Pinangalanan namin ang bata na Paula. Pumayag naman ang social worker sa hiling ni mami dahil wala namang ibang naghahanap sa bata. Habang binabantayan namin siya sa ward, nakita ko ang unang ngiti ni mami. Mahina lamang pero totoo.
Nakatingin siya kay Paula na dahan-dahang nagigising mula sa pagkakasakit. Nang magaling na si Paula, inuwi na namin siya sa aming bahay. Doon ko nakita ang isang bagay na medyo nagpabigat sa loob ko pero nagpasaya kay Mami. Kinuha ni Mami ang mga lumang damit ni Yana at binihisan si Paula. Tuwang-tuwa si Mami habang sinusuklayan ang buhok ng bata. "Bagay sa'yo to, Paula. Para kang si Yana." Ang bulong ni Mami. Tila nakikita niyang muli ang kapatid ko sa batang ito. Dahil wala pang bakanteng kwarto na handa, pinagtabi muna kami ni Paula sa aking kwarto. Naglagay kami ng isang kama para sa kanya sa kabilang panig. Tahimik lamang si Paula. Hindi siya masyado nagsasalita o nagtatanong. Basta't sumusunod lamang siya sa mga utos ni Mami. Habang inaayos niya ang kanyang higaan, tinitingnan ko lamang siya. Gusto ko maging masaya dahil sumisigla si Mami. Pero may kung anong pakiramdam sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, bandang 2:00, bigla akong nagising. Tahimik ang buong bahay pero nakakarinig ako ng isang mahinang bulong. Akala ko'y galing sa labas o baka guni-guni ko lamang. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, nakita ko si Paula. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Nakayuko ang ulo at tila may ibinubulong siya sa ilalim ng kama niya. "Paula, gising ka pa?" Ang tanong ko sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At ang ngiti niya kay istorya, napaka-weird. Hindi yun ngiti ng isang 7 taong gulang na bata. "Sinong kausap mo ng ganitong oras?" Ang dagdag ko. Tumingin siya sa akin at mahinang nagsabi ng, "Ang kaibigan ko, nandito siya sa ilalim. Sinasabi niya sa akin na gusto niya makipaglaro." Kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Para bang tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Dahan-dahan kong kinuha ang flashlight sa tabi ng unan ko at sinilip ang ilalim ng kanyang kama. Napakalamig ng dilim sa ilalim. Pero bago ko pa maigalaw ang flashlight, may nakita na ako. 2 bilog na mapulang matang nakatitig ng diretso sa akin mula sa pinakasulok ng ilalim ng kama ni Paula. Nagsisigaw ako sa takot. "Mami! Mami!" Halos mahulog ako sa kama ko sa pagmamadali. Mabilis na pumasok si Mami sa kwarto para tingnan kung ano ba ang nangyari. Umiyak ako habang itinuturo ang ilalim ng kama ni Paula. "Ma, may nakatago doon. May nakatago sa ilalim." Ang sigaw ko pa habang nanginginig. Lumapit si Mami at sinilip ang ilalim ng kama ni Paula. Pero tumayo siya at tiningnan ako na masama. "Liam, ano bang sinasabi mo? Wala namang kahit ano doon. Puro alikabok lang." Ang sabi ni Mami. Napagalitan pa ako ni Mami dahil ginigising ko raw si Paula at tinatakot ko ang bata. Ang sabi ni Mami, baka nananaginip lamang ako ng gising nang dahil sa stress. Napatingin ako kay Paula. Nakahiga na siya ulit at nakatalikod sa akin pero ramdam kong gising siya. Doon ko naramdaman na parang may kakaiba talaga sa batang inampo ni Mami. Hindi ko alam kung tao ba talaga ang dinala namin sa loob ng bahay o kung may kasama ba siya na hindi namin dapat pinatuloy. Pagkatapos na nangyari sa kwarto kung saan nakita ko ang mapulang mata sa ilalim ng kama, hindi na ako mapakali. Sinubukan kong iwasan si Paula pero mahirap dahil maliit lamang din ang bahay namin. Isang hapon ay nakaupo ako noon sa veranda habang pinagmamasdan ko si Paula naglalaro sa garden na mag-isa. Kaistorya,
Napatigil ako sa pagbabasa nung mapansin ko na tumatawa siya ng napakalakas. Pero ang nakakatakot, wala naman siyang kalaro. Nakaturo ang kamay niya sa hangin at tila may sinusundan ang kanyang mga mata na paikot-ikot sa may damuhan. Parang may kausap siya na hindi ko nakikita. Sobrang saya niya habang ginagawa niya iyon. Nang oras ng hapunan, lalong bumigat ang aking pakiramdam. Habang kumakain kami ng tahimik ay biglang huminto si Paula sa pagsubo. Nakatingin siya ng diretso sa likuran ko, sa bakanteng espasyo sa likod ng silya. Paula, bakit? Kain ka na. Ang sabi ni Mami pero hindi lumingon ang bata. Ito'y nagsabi ng biglang, nagugutom din daw ang kaibigan ko, Mami. Gusto raw niyang tikman ang pagkain ni Kuya Liam. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Tiningnan ko si Mami pero ngumiti lamang siya at sinabing, hayaan mo na, Liam. Imahinasyon lamang ng bata yan. Sinubukan kong lakasan ang aking loob. Naisip ko, baka ako makikipaglaro ako kay Paula, mawala ang takot ko sa kanya at maging normal ang lahat. Isang araw, nilapitan ko siya habang may hawak siyang mga laruan. Paula, gusto mo laro tayo? Ang tanong ko. Pero imbes na matuwa, dahan-dahan siyang lumayo sa akin. Tumingin siya sa balikat ko at pagkatapos noon ay tumingin siya sa gilid ko. Ayaw daw sa'yo ng kasama ko, kuya. Ang sabi niya, huwag ka daw lalapit sa amin. Ang pabulong niyang sabi bago siya tumakbo papasok ng bahay. Ang pinaka hindi ko makakalimutang eksena ay nung minsang nag-aayos ako sa harap ng malaking salamin sa may sala. Nagsusuklay ako noon nang makita ko si Paula sa refleksyon na dahan-dahang dumadaan sa likuran ko. Kaistorya. Munti ko nang mabitawan ang suklay ko. Doon sa may salamin, may napapansin akong kakaiba na hindi ko makita nung lumingon ako sa totoong buhay. Sa refleksyon kasi ng salamin, may nakasabit na parang maliit na sanggol sa balikat ni Paula. Ang sanggol ay napakaputla, kulay abo ang balat at may malaking pulang matang nakatitig ng diretso sa akin sa loob mismo ng salamin. Agad akong lumingon kay Paula ng aktwal. Pero ang nakita ko lamang ay ang normal na bata na mahinahon lamang na kumakain ng mansanas habang siya'y naglalakad. At nang tingnan ko ang salamin, wala na yung maliit na sanggol sa kanyang balikat. Doon na ako tuluyang nagpanik kay istorya. Agad kong sinabi kay Mami ang nakita ko. Ma, may nakasabit sa kanya. May maliit na bata na kulay abo ang balat at pula ang mata. Pero kay istorya, tumawa lamang si Mami. Ang sabi niya, Liam, itigil mo na yan. Masyado ka lang nanonood ng mga horror movie sa TV. Napapraning ka na tuloy. Mula roon ay nagkaroon kami ng mainit na pagtatalo ni Mami dahil pilit kong pinapalayo si Paula sa amin. Ang sabi ko sa kanya na hindi ligtas ang bata sa bahay. Pero nagalit si Mami sa akin. Liam, si Paula ang nagligtas sa akin. Nang mawala si Yana at ang daddy mo, wala na akong gustong gawin kung hindi ang mamatay. Si Paula ang nagbigay ng kulay sa buhay kong muli. Dapat kang magpasalamat sa kanya. Pagkatapos ng away na iyon, naramdaman kong mas pinapanigan na ni Mami ang bata kesa sa akin. Isang gabi habang mahimbing ako natutulog, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humahawak sa aking leeg. Hindi ako makahinga ng maayos. Pagdilat ko'y nakita ko si Paula. Nakatayo siya sa tabi ng kama ko. Napakalapad ng kanyang ngiti.
Yung tipong hanggang tenga ang abot ng labi niya. Gising ka na, kuya? Ang tanong niya bago siya dahan-dahang lumabas ng kwarto. Napabangon ako at malakas ang kaba sa aking dibdib na nakahabol ng tingin sa kanya. Kinabukasan naman noon, habang nag-aaral ako sa aking kwarto para sa isang exam, nakarinig ako ng isang napakalakas na kalabog mula sa labas ng pintuan. Tunog ito ng isang mabigat na bagay na nahulog mula sa itaas ng hagdanan patungo sa ibaba. Agad akong lumabas ng kwarto nang dahil sa kaba. Pagtingin ko sa paanan ng hagdanan, nakita ko si Mami. Nakabulagta siya doon. Duguan ang kanyang ulo at tila hindi na siya makagalaw habang pilit siyang humihinga ng malalim. Agad ko siyang nilapitan. Mami? Mami? Habang hawak ko siya, itinuturo ni Mami ang itaas ng hagdanan gamit ang nanginginig niyang kamay. Tumingala ako. Doon ay nakita kong nakatayo si Paula. Hawak niya yung maliit na manika na dating kay Yana. Nakangiti siya. Hindi yung ngiting pambata, kung hindi isang ngiting puno ng panunuya habang pinagmamasdan niya ang paghihirap ni Mami. Kaagad akong humingi ng tulong sa kapitbahay. Dinala namin si Mami sa ospital pero huli na ang lahat. Ang sabi ng doktor, masyadong matindi ang pagkakauntog ng kanyang ulo sa semento. Namatay si Mami ng gabing iyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naiwan ako mag-isa sa madilim na pasilyo ng ospital kasama si Paula, na nooy nakaupo lamang sa tabi ko, tahimik at parang walang nangyari. Habang inaayos ang libing ni Mami, nakita ko si Paula na naglalaro sa may garden. Tumatawa at nagtatakbo na para bang walang trahedyang naganap. Nilapitan ko siya. Ako'y galit na galit. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo itinulak si Mami? Ang tanong ko sa kanya. Tumingin lamang siya sa akin ng walang emosyon. Ang sabi ng kaibigan ko, kailangan na raw nila magkita ng kapatid mo. Ang sagot pa niya bago siya naglakad palayo. Sa huling gabi ng burol ni Mami, habang nakatayo ako sa tabi ng kabaong, narinig kong muli ang bulong ni Paula. Galing ito sa ilalim ng kabaong ni Mami. Sa wakas, magkakasama na sina Mami at Yana sa ilalim ng lupa. Masaya na sila doon. Ang bulong niya. Yun na rin ang huling beses na nakita ko siya. Pagkatapos ng libing, kinuha siya ng social worker para dalhin sa ahensya. At ako naman, kinuha na ng lola ko para doon na tumira sa kanila. Ilang taon ang lumipas nung nasa kolehiyo na ako, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko si Paula. Sinubukan kong hanapin ang record niya mula sa social worker na nakausap ni Mami noon. Gusto kong malaman kung nasaan na siya. Pero kay istorya, ang sagot ng ahensya ang mas nagpakilabot sa akin. Ang sabi nila, wala raw silang record ng sinumang bata na nagngangalang Paula na dinala o inampo ng pamilya namin. Wala raw silang kahit na anong dokumentong nagpapatunay na may batang ganoon na dumaan sa kanila. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang si Paula. Pero alam ko sa puso ko, siya ang pumatay kay Mami. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na dahil sa kagustuhan ni Mami na mapuna ng kanyang lungkot, nagpapasok siya ng isang bagay na wawasak sa amin ng tuluyan. At ngayon bilang isang arkitekto, sa tuwing gumagawa ako ng disenyo ng hagdanan, laging nanginginig ang mga kamay ko. Lagi may bahagi ng isip ko na nagsasabing mag-ingat. Baka mayroong nakatayo sa itaas na hindi ko nakikita. Miss na miss ko na sina Mami, Daddy
at si Yana. At kahit anong ganda ng mga bahay na ginagawa ko, alam kong hindi na muling mabubuo ang tahanang sinira ng batang iyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong oras, mga kaistorya. Gumagalang, Architect Liam. Liam, isang nakapangingilabot na istorya ang ibinahagi mo. Hindi ko akalain na ang isang gawa ng kabutihan ni Mami ay mauuwi sa isang trahedyang ganyan. Ang pag-aampo na isang napakamarangal na gawain. Pero sa kwento mo, tila may ibang elementong sumabay o nagkunwari para makapasok sa inyong tahanan. Minsan, ang sobrang lungkot o depresyon ay nagiging bukas na pinto para sa mga hindi magagandang enerhiya o nilalang. Ang pagkabulag ni Mami sa mga senyales dahil sa paghahanap niya ng kapalit ni Yana ang siyang naging dahilan kung bakit hindi niya nakita ang panganib. Ang Paula na inyong nakita marahil hindi tao, kundi isang ligaw na espiritu na humanap lamang ng tamang pagkakataon. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa mo ang lahat para balaan si Mami. Ang mahalaga ngayon, nahanap mo ang lakas para magpatuloy sa buhay at maging isang matagumpay na arkitekto. Ipagdasal mo ang kaluluwa ni na Mami, Daddy at Yana. Ipagdasal mo na mahanap na nila ang kapayapaan na ipinagkait sa kanila dito sa lupa. At para sa ating lahat ng mga taga-subaybay, laging mag-iingat at laging maging mapagbatsyag. Ang kabutihan, dapat may kasamang talas ng isipan at mayroong kasamang panalangin.